sa pagtatapos ng isang paglalakbay sa mga guho, nakatagpo ang ating bida ng dalawang mahahalagang bagay. Una, ang regalo ng paglaya, isang epic skill book para sa assassin class na nagpapalakas sa pagtama sa weak points. Pangalawa, ang skill na Throat Slit, isang aktibong skill na nagdudulot ng dagdag na damage over time pagkatapos ng isang atake. Naisip niya, naku, itong passive effect, dodoblehin ang judgment ko sa weak point ng kalaban. At itong Throat Slit. Mas grabe pa. Kung 300 damage ang unang tama, magkakaroon pa ng dagdag na 300 damage kada segundo sa loob ng 3 segundo. Bale 1,200 damage lahat. Triple ang pinsala. Kahit mga skill na maraming hiwa tulad ng Instant Shadow Slash, isang atake pa rin ang bilang para sa Throat Slit. At higit pa, epic level ito na 0 evolution points lang ang kailangan para maging legendary. Talagang malaking biyaya ito, sabi niya sa sarili. Lumakas ng husto ang burst ability ko. Salamat kay Little Black. Ang plano niya ngayon ay ibenta ang mga nakuha niyang gamit kay Wang Meng at sa team nito. Little Black, utos niya, pabalikin mo na si Wang Meng sa bayan, ibebenta ko sa kanya ang mga gamit. Sumagot naman si Little Black, Boss, tapos ka na ba? Tara na, balik na tayo sa bayan. Ngunit pagdating nila sa bayan, isang di inaasahang eksena ang sumalubong sa kanya, isang malaking grupo ng mga tao. Nagkakagulo ang mga tao. Ah! Ang Shadow, nandito siya, sigaw ng isa. Shadow! Brother Shadow! Pwede bang maging kaibigan? Tanong ng iba. May nag-alok pa, Boss Shadow, kailangan mo ng utol. Kaya kong sumigaw ng 666. May chairman pa ng Rondin Group na nag-imbita sa kanya. May galing Firefly Town, Underwear Town, Biyuntao Town, lahat gustong mapalapit sa kanya, may nag-aalok pa ng asawa. Napaisip ang ating bida, mukhang nagbukas na ang mga portal papunta sa ibang bayan. Pwede na palang pumunta sa Firefly Town kung nasaan si Song Fei. Isang malaking pagtataka ang gumuhit sa kanyang mukha. Pero bigla siyang naglaho na parang anino. Naiwan ang mga taong nagkagulo. Wala na siya, sigaw nila. Nagturuan at nagsisihan, kasalanan mo ito. Ikaw din naman na. Ba't mo ipapakilala yang pangit mong kapatid sa kanya? Nagbantaan pa sila ng bugbugan. Sakto namang dumating sina Little Black at si Wang Meng, ang kapitan ng team. Boss, tawag ni Little Black. Captain. Nandito na si Boss, sigaw naman niya kay Wang Meng, ngunit napansin ng ating bida ang isang kasama nila. Qin Xiaoyu. Naisip niya. Paano siya napunta sa team ni Wang Meng? Mukhang mapapasok sa gulo si na Wang Meng dahil sa kanya. Dagdag pa niya sa isip, kailangan kong mag-ingat. Alam na ng lahat ang tungkol sa Shadow, pero di ko pwedeng ipakita kung sino talaga ako. Hindi ko pa kayang gamitin ang kapangyarihan ko sa totoong mundo, isang kutsilyo lang, pwede akong mapatay. Samantala, si Qin Xiaoyu naman ay humahanga. Ito pala ang Shadow, ang galing. Kumpara sa kanya, parang basura lang si Wang Meng, sana matulungan niya akong mag-level up para makita ko si Brother Song Fei. Nilapitan ng ating bida si Wang Meng, heto ang mga gamit na bagay sa team nyo, pati skill book. Katumbas lahat ng 2,200 araw na lifespan. Gulat si Wang Meng, ang dami. Silver at gold level pa. Hindi ko kaya. Ngunit sinabi ng ating bida, ayos lang, utangin mo muna. Labis ang pasasalamat ni Wang Meng, salamat. Sobrang laking tulong nito. Hindi ko alam paano ka pasasalamatan. Kung kailangan mo ng tulong namin, sabihan mo lang kami. Tuwang-tuwa naman ang ibang miyembro. Wow! Gold equipment agad. Ang lupit ng skill na to, tataas ang damage ko. Maging si Qin Xiaoyu ay umaasa. Si Wang Meng naman ay naantig, pinagkakatiwalaan niya tayo, pinautang pa tayo. Ngunit may isang nagtanong, uy, bakit walang para sa priest? Napatingin si Qin Xiaoyu. Sumagot ang nagtanong, gihay, kung wala, edi wala. Maswerte na siyang nakakasabay sa atin mag-level up. Lumapit si Qin Xiaoyu.
Hello, Big Boss. Ako po ang priest mula sa team ni Wang Meng, may equipment po ba para sa akin? Kasabay nito, isang friend request mula kay Xiao Yuya ang lumitaw sa harap ng ating bida. Naisip ng ating bida, meron akong gold level staff at skill book para sa priest pero hindi para kay Qin Xiaoyu. Masyadong mahalaga ito para sa kanya. Habang lumalakas ako, marami akong gamit na di ko na kailangan. Mas mabuting ibigay sa team ni Wang Meng na suportado ng opisyal. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang kooperasyon ko dahil kay Qin Xiaoyu. Kailangan kong humanap ng kapalit niya sa team ni Wang Meng, si Gu Yixue lang ang kilala kong tunay na mahusay na priest mula sa dati kong buhay. Kumpara sa kanya, walang kwenta si Qin Xiaoyu, patuloy niya sa isip. Teka, taga Firefly Town din si Xiaoxiu tulad ni Song Fei. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Perpekto. Kung makikita ko si Xiaoxiu, siya ang ilalagay ko sa team ni Wang Meng. At nagpasya na siya. Ang susunod niyang destinasyon, Firefly Town. Samantala, sa ibang lugar, nagmamadali ang ibang grupo ng manlalaro. Bilisan niyo! Malapit nang mamatay yung silver level boss. Baka maunahan tayo. Reklamo ng isa, lintik yang si Song Fei. Ang daming dalang babae, paano tayo lalaban dun? Di ko maintindihan, sabi ng kasama, minor celebrity lang yan, ba't ang daming baliw na fans? Bahala na, sigaw ng isa, kailangan kong pabagsakin yang lalaking yan ngayon. Napansin ng ating bida ang kaguluhan mula sa malayo. Mukhang may lead na agad kay Song Fei. Nakarating siya sa isang level 5 area, ang Valley of Wailing. Ang mga halimaw dito ay Firebringer at Chainbearer. At ang target ng mga manlalaro, ang Twin-Headed Firebringer, isang silver level boss. Ngunit magulo ang eksena, nagpapatayan mismo ang mga manlalaro. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Song Fei, sigaw ng isang manlalaro. Lintik ka, Song Fei. Tinambangan mo ako noon at kinuha ang buhay ko, ngayon papatayin kita. Akala mo ligtas ka dyan sa likod ng babae. May chokehold ako para sa'yo. Humanda ka. Ngunit humarang ang isang babaeng mage, hindi mo pwedeng saktan si kuya. Sabay tunog ng malakas na sampal o hampas. Nagulat ang umatake. Ano? Naisip ng ating bida habang nagmamasid, si Song Fei, ang heaven-defying mage. Sa dati kong buhay, ginamit niya ang mga babaeng fans niya. Pinapili niya sila ng mage class, binigay lahat ng gamit, kaya mabilis siyang lumakas. Pero dahil puro mage, gumawa sila ng iba't ibang build, glass cannon, harassment mage, tank mage pati battle mage na humahampas gamit ang staff. Nung una, sobrang lakas ng team nila, nagnanakaw ng buhay kahit saan. Walang makalaban. Pero syempre, habang tumatagal namatay din ang karamihan sa mga fans niyang ito. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Hinahabol pa rin si Song Fei. Habulin. Patayin si Song Fei. Bawiin ang boss. Malapit na mamatay ang Firebringer, bilisan nyo, sigaw ng mga humahabol. Song Fei. Nangahas ka pang nakawin ang boss ko. Napamura si Song Fei, lintik, humahabol sila. Nag-alala ang isang fan, Brother Song Fei, anong gagawin natin? Ang dami nila. Ngunit mayabang na sumagot si Song Fei, Genye, mga basura, mga ngahas pang habulin ako. Panoorin nyo. Lahat kayo, gamitin ang control skills. Pigilan nyo sila. Huwag nyo hayaang maistorbo ang pagcast ko. Opo, Brother Song Fei, sigaw ng mga fans. Sugod mga kapatid. Samantala, sabi ng humahabol, ilang babaeng mage lang yan, anong magagawa nila? Sugod. Ngunit sinalubong sila ng mga skill, Ice Cone, Frost Nova, Windblade. Binti ko. Lintik, bumagal ako, sigaw ng isa. Sinundan pa ng Earth Wall at Gravity Field. Nakakainis sila. Focus Fire. Patayin muna sila. Fireball. Lightning Bolt. Bumagsak ang mga atake. Protektahan si Brother Song Fei, sigaw ng isang fan.
Umisi si Songfi, hehe, tapos na. Damhin niyo ang lakas ng ultimate skill ko. Meteor Storm. Isang malaking spell ang bumagsak mula sa langit. Nagulat ang mga humahabol, ano? Ang laking spell. Takbo. Di natin kaya to. Ah! Tulong. At sumabog ang lugar sa mga meteor pagkatapos ng skill. Tanging si Songfei at ang kanyang mga tapat na fans na lang ang natira. Yun mga hangal, sabi ni Songfei. Ang galing ni Brother Songfei, papuri ng mga fans. Mahal ka namin. Sige na, sabi ni Songfei. Tapusin na natin ang boss. Kunin niyo lahat ng gamit, lalo na ang skill books. Okay, sagot nila. Mula sa malayo, napaisip muli ang ating bida. Songfei malakas nga talaga. Ang meteor storm niya malawak at malakas. Pero kitang-kita ang kahinaan, matagal ay cast, malakas sa mana, at kailangan ng proteksyon. Kaya pala puro babaeng mage ang kasama niya, iba't ibang build para lang protektahan siya. Grabe ang team comp nila. Kapag naubos mana niya o naantala, tapos sila. Nakita niyang papunta si Songfi sa Firefly Town. Sakto, naisip niya, doon din ako pupunta para hanapin si Xiaoxu. At nakarating na nga siya sa pasukan ng Firefly Town. Mukhang mas maunlad niya dito kaysa Novice Village, puna niya. Hanapin natin ang Adventurers Guild, baka nandoon si Xiaoxu. Habang naglalakad, rinig niya ang sigawan sa paligid. Recruit para sa donjon. Level 5 panandang pandagdag tank at healer. Benta blue equipment. Mura lang. Bili skill book. Kahit anong class. Natanaw na niya ang gusali. Ito na siguro ang Adventurers Guild. Mukhang malaki nga. Pumasok siya sa loob. Welcome, adventure. Anong may tutulong ko? Bati ng receptionist. Naghahanap ako ng tao, sagot niya, Guyixi ang pangalan, baka palayaw ay Xiaoxu. Guyixi, sabi ng receptionist habang tinitingnan ang listahan. Nag-register siya dito ilang araw na ang nakalipas. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Tanong niya. Yenan, madalas siyang kumukuha ng healing quests o sumasama sa mga team papuntang donjon. Baka nasa quest board siya. Salamat, sabi niya. At naglakad papunta sa quest board. Sa quest board, may mga naghahanap ng kasama. Team para sa Wailing Valley. Silver Boss. Maganda ang drops. Kailangan ng maaasahang healer. Level 6 panandang pandagdag sana. Napansin niya ang isang pamilyar na ayos ng buhok. Siya na kaya to? Lumapit siya. Excuse me, ikaw ba si Guyixu? Sino ka? Tanong ng babae. Bahagyang inalis ng ating bida ang takip sa mukha. Ako ito. Nagulat ang babae, ikaw. Siya daw. Hinaan mo boses mo, saway niya. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman pangalan ko? Tanong ni Guyixu. May mga paraan ako, sagot niya. Naghahanap ako ng mahusay na priest para makipagtulungan. Makipagtulungan? Sa sikat na shadow, hindi makapaniwalang tanong ni Ixue. Narinig ko na isa kang white bird priest, isang hidden class na magaling sa healing at buffs. Lalong nagulat si Ixue, paano mo nalaman ang hidden class ko? Sabihin na lang natin na may alam ako, sabi ni Shadow. Kailangan ko ang kakayahan mo para sa isang partikular na gawain. Bilang kapalit, malaki ang gantimpala. Gantimpala? Tulad ng ano? Gold equipment. Rare skill books, tanong ni Ixue. Higit pa dyan, sagot ni Shadow. Prioridad sa boss drops, garantisadong bilis ng pag-level up at proteksyon. Protection. Kanino? Tanong ni Ixue. Sa mga taong tulad ni Songfei at sa mga maaaring targetin ang mga mahuhusay na player na tulad mo. Napaisip si Ixue, nabanggit ang pangalan ni Songfei. Umaasa lang siya sa fans niya, sabi ni Shadow, pero ang tunay na lakas ay nasa skill at stratehiya. Nagpa siya si Ixue. CJ.
Makikipagtulungan ako. Ano ang kailangan kong gawin? Una, sumali ka sa team ni Wang Meng. Kailangan ko ng maaasahang preyes doon. Kay Wang Meng, yung opisyal na team captain. Pero may price na sila, si Qin Xiaoyu. Hindi siya sapat, paliwanag ni Shadow. Kailangan ni Wang Meng ng tunay na may kakayahan, tulad mo. Ako na ang bahala sa pagpapalit sa kanya. Papalitan siya. Hindi ba medyo harsh yun? Tanong ni Iksu. Sa mundong ito, ang malalakas lang ang nabubuhay, sagot ni Shadow. Mahalaga ang efficiency. Pinapabagal niya ang team. Bukod pa dyan, makakatulong sa mga plano ko sa mga opisyal kung nasa team ka na yon. Naiintindihan ko. Kailan ako magsisimula? Kukontakin ko si Wang Meng, maghanda ka. Simula pa lang ito. Hindi kita bibigyan, sabi ni Ikse. Mabuti, sagot ni Shadow. Manatili ka munang low profile. At tuluyan na siyang naglaho. Pinanood siya ni Ikse na maglaho, hawak ang kanyang staff. Shadow. Sino ka ba talaga? At dito nagtatapos ang bahaging ito ng ating kwento. Maraming salamat sa panonood.